Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 pagkain na ipinagbabawal sa mga matatandang indibidwal na may edad 65 pataas. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang pagsunod sa isang malusog na dieta ay nagiging lalong mahalaga habang ikaw ay tumatanda at nagkakaroon ng mas mataas na panganib ng sakit sa puso, stroke, at diabetes. Ngunit ang pagsunod sa isang malusog na dieta ay maaaring makatulong na mabawasan ang iyong panganib. Upang manatiling malusog at mabawasan ang kanilang panganib na magkaroon ng ilang partikular na alalahanin sa kalusugan, may mga partikular na pagkain na dapat kainin ng mga matatanda at iba pang dapat nilang iwasan. Ang pagbabawas o pag-aalis ng mga hindi malusog na pagkain mula sa iyong dieta ay maaaring magpababa sa iyong panganib ng mga sumusunod na medikal na issue. Sakit sa cardiovascular, alta presyon, mataas na kolesterol, atake sa puso, stroke, sepsis, cancer at diabetes. Upang bawasan ang iyong panganib sa mga seryosong alalahanin sa kalusugan na ito, tandaan ang 10 pagkain na ito na dapat iwasan kapag nasa edad 65 pataas ka na. Una, hilaw na itlog. Ang mga hilaw na itlog ay hindi inirerekomenda para sa mga matatandang indibidwal dahil sa mas mataas na panganib ng pagkalason sa salmonella. Ang bakterya ng salmonella, na maaaring nasa mga itlog, ay maaaring magdulot ng malubhang karamdaman, at ang mga matatanda ay partikular na mahina sa mga epekto nito. Ang mga matatandang indibidwal ay kadalasang may mas mahinang immune system, na ginagawang mas mababa ang kakayahan nilang labanan ang mga impeksyon tulad ng salmonella. Pangalawa, mga pagkaing mataas ang sodium. Ang mataas na paggamit ng sodium ay nakapipinsala sa mga matatandang indibidwal lalo na dahil maaari itong humantong sa pagtaas ng presyon ng dugo o hypertension, na nagpapataas naman ng panganib ng sakit sa puso, stroke, at sakit sa bato. Ang mga bato, na kumokontrol sa mga antas ng sodium, ay maaaring maging hindi gaanong mahusay sa edad, na ginagawang mas mahirap proseso ang labis na sodium at humahantong sa pagpapanatili ng likido at pagtaas ng dami ng dugo. Pangatlo, caffeine. Ang caffeine ay maaaring magdulot ng higit pang mga panganib kaysa sa mga benepisyo para sa mga indibidwal na higit sa 65 dahil sa mga potensyal na pakikipag-ugnayan sa mga gamot, pagtaas ng sensitivity sa mga epekto nito, at posibleng negatibong epekto sa pagtulog at pangkalahatang kalusugan. Mas mabagal na na-metabolize ng mga matatanda ang caffeine, na humahantong sa matagal na pagpapasigla at mga potensyal na epekto tulad ng pagkabalisa, hindi pagkakatulog, at palpitations ng puso. Bukod pa rito, ang caffeine ay maaaring makagambala sa ilang partikular na gamot na karaniwang iniinom ng mga nakatatanda, tulad ng mga pampanipis ng dugo at mga gamot sa puso, at maaaring mag-ambag sa dehydration, na isang malaking pag-aalala para sa pangkat ng edad na ito. Pang-apat, mga soda. Karaniwang hindi inirerekomenda ang mga soda para sa mga matatanda, lalo na sa mga mahigit 65, dahil sa mataas na nilalaman ng asukal nito, potensyal na magpalala sa mga kasalukuyang kondisyon sa kalusugan, at negatibong epekto sa density ng buto at kalusugan ng ngipin. Ang mga soda ay madalas na puno ng asukal, na maaaring mag-ambag. Sa pagtaas ng timbang, labis na katabaan, type 2 diabetes, sakit sa puso, at iba pang mga isyu sa kalusugan na mas laganap sa mga matatanda. Panglima, sugar-free drinks. Bagamat ang mga inuming walang asukal ay maaaring mukhang isang malusog na alternatibo para sa mga nakatatanda, maaari silang magdulot ng ilang mga panganib. Ang mga artipisyal na pampatamis, na kadalasang matatagpuan sa mga inuming ito, ay maaaring hindi gaanong hindi nakakapinsala sa hitsura ng mga ito at maaaring humantong sa pagtaas ng timbang, mga isyu sa metabolic, at kahit na tumaas ang panganib ng type 2 diabetes. Bukod pa rito, ang kaasiman ng ilang inuming walang asukal ay maaaring masira ang enamel ng ngipin. Sa makatuwid, karaniwang inirerekomenda na unahin ng mga nakatatanda ang natural, mababang asukal o walang asukal na mga opsyon tulad ng tubig, tsaang walang tamis, o infused water na may mga sariwang prutas o halamang gamot. Ang mga artipisyal na sweetener, habang mababa ang calorie, ay maaaring hindi kapaki-pakinabang para sa pamamahala ng timbang o pangkalahatang metabolic na kalusugan sa mga matatanda,
Iniugnay pa nga ng ilang pag-aaral ang mga ito sa pagtaas ng timbang at metabolic syndrome, na maaaring magpalala sa mga kasalukuyang kondisyon tulad ng diabetes o dagdagan ang panganib na magkaroon ng type 2 diabetes. Pang-anim, pritong pagkain. Ang mga pritong pagkain ay karaniwang hindi inirerekomenda para sa mga individual na higit sa 65 dahil sa kanilang mataas na taba ng nilalaman at mga potensyal na panganib sa kalusugan. Ang mga pagkain ito ay kadalasang mataas sa saturated at trans fats, na maaaring magpapataas ng panganib ng sakit sa puso, stroke, at type 2 diabetes. Bukod pa rito, ang mga pritong pagkain ay maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang at pamamaga, na lalong nagpapalala sa mga isyu sa kalusugan na karaniwan sa mga matatanda. Ang mga pritong pagkain ay karaniwang niluluto sa mga mantika na mataas sa saturated o trans fats. Ang mga fats na ito ay maaaring magpataas ng mga antas ng LDL cholesterol o masamang kolesterol at mapataas ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Para sa mga kadahilanang ito, karaniwang inirerekomenda na ang mga individual na higit sa 65 ay limitahan o iwasan ang mga pritong pagkain at mag-opt para sa mas malusog na paraan ng pagluluto at pagkain. Pang-7, alak. Ang pag-inom ng alak, kahit na sa katamtamang dami, ay maaaring magdulot ng malaking panganib para sa mga individual na higit sa 65. Ang mga pagbabago sa pisyolohikal na nauugnay sa pagtanda, tulad ng pagbawas sa paggana ng atay at bato, pagbaba ng mas ng kalamnan, at pagtaas ng sensitivity sa mga epekto ng alkohol, ay maaaring humantong sa mas mataas na konsentrasyon ng alkohol sa dugo at mas malaking posibilidad ng masamang epekto. Maaaring kabilang sa mga epektong ito ang mas mataas na panganib ng pagkahulog at mga pinsala dahil sa kapansanan sa balanse at koordinasyon, mga negatibong pakikipag-ugnayan sa mga gamot na karaniwang iniinom ng mga matatanda, at paglala ng mga kasalukuyang kondisyon sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, diabetes, at osteoporosis. Habang ang ilang matatanda ay maaaring uminom ng paminsan-minsan, mahalagang malaman ang mas mataas na panganib na nauugnay sa pag-inom ng alak sa pangkat ng edad na ito. Pang-8, undercooked meats. Ang kulang sa luto na karne ay partikular na mapanganib para sa mga matatanda dahil ang kanilang immune system ay kadalasang mas mahina, na ginagawa silang mas madaling kapitan sa mga sakit na dala ng pagkain. Ang mga sakit na ito ay maaaring humantong sa malubhang komplikasyon, pagpapaospital, o kahit kamatayan sa mga matatanda. Pang-9, sugary juices. Tulad ng mga soda at soft drink, ang mga juice na mataas sa asukal ay maaaring magpataas ng iyong panganib na magkaroon ng diabetes at sakit sa puso. Maaaring mukhang malusog ang mga ito, ngunit ang mga juice ay maaaring pinakamahusay na iwasan. Pang-10, grapefruit. Ang grapefruit at grapefruit juice ay maaaring maging problema para sa mga matatandang individual dahil sa mga potensyal na pakikipag-ugnayan sa mga gamot. Maraming gamot, lalo na ang mga gamot para sa mataas na presyon ng dugo, pagkabalisa, at kolesterol, ay maaaring maapektuhan ng grapefruit, na posibleng humantong sa mga mapanganib na epekto. Habang ang grapefruit ay isang malusog na prutas, ang pakikipag-ugnayan nito sa ilang mga gamot ay maaaring mapanganib para sa mga nakatatanda. Pagdating sa pagsunod sa isang malusog na dieta, ang mga matatanda ay maaaring makinabang mula sa pakikilahok sa pagpapayo sa nutrisyon. Maaaring payuhan ka ng isang propesyonal na dalubhasa sa pandieta tungkol sa mga pinakamahusay na pagkain na dapat kainin ng mga matatanda at ilang mga pagkain na dapat iwasan. Ang pagpapayo sa nutrisyon ay madalas na isina-personal batay sa iyong mga natatanging medikal na alalahanin at mga pangangailangan sa pandieta, na tinitiyak na sinusunod mo ang isang dieta na nagtataguyod ng iyong pinakamalusog na sarili. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.